LF, looking for tubero kasi yung ano ko yung lababo ko, barado na naman. May alam ka ba? Uy, ayun. Oh, tubero, declogging, siphoning, electrician, call Roberto. Sino ba Roberto to? 841. Matawagan nga to. Teka lang, andito yung cellphone ko eh. Tol, iti-chismis ako sa'yo. Mo. Si Voltaire, yung sakrisan mayor ko dati, inibig ng parokya! No! Eh di sana titira yung batang yun. Naghahanap ako ng room for rent. Alam mo, gusto ko i-offer yun sa amin, kaso yung nilipatan ko pare, lahat ng kwarto may multo. Oo, alam ko yun. Sa seminar house. Oo. Hanap nga tayo ng ano. Ito, sa poste, baka mamaya meron dito. Kailan pa nagka-poste dito? Anyhow, ano yun? Uy, may uso to! Room for rent. Naghahanap si Stephen. Stephen. Harap pamilya ng pangalan Stephen. Pamilya ng pangalan, pero iba na iisip ko pag Stephen eh. Si Chubby. Oo. Chubby! Father! Parang nag-iba yung tindahan. Oo nga, Chubby. Parang hindi na ito yung tindahan mo noon. Nagulat din ako actually, Father. Oh. Kasi nalipat pala rito. Ang galing naman. Ano Ang yun? galing Hindi na. niya nalalaman, naglalakad yung tindahan niya. Oh, kamusta naman kayo mga Father? Okay naman. Ito, tama-tama. Medyo nagugutom na kami at dahil maraming bago sa nangyayari sa paligid, magandang pagnilayan natin yung bagong taon. Teka, bagong taon pa ba? Eh, ano na eh, tapos sa bagong taon, di ba? Hindi! Merong bagong pinagdiriwang ang simbahan ngayong taong ito. Ano na naman yan? Ang tawag doon ay Year of Prayer. Kaya ngayong bagong season, pagninilayan natin ang bagong liturgical theme, ang Year of Prayer. Oo, at yan ay mapapanood po at inyo mapapakinggan live for the first time dito po sa Kape at Kampay! Open your hearts to the Lord and begin to see the mystery that we are all together as one family. No more walls, no more change, no more selfishness and closed doors, for we are in the fullness of God's time. It's the time of the great Jubilee. Teka. Tagal na niya na. Napag-aalatan yata edad natin dun. Oo, man. Chubby, alam mo rin pala yung Jubilee song? Of course, Father. Ilang taong ka nun huling great Jubilee? Parang ano, 10. 10 years old. Upo ka na, ayoko na mag-comment. Nagtatanong sana ako. Ayoko na mag-comment. Huwag na Oh, tayo sige, mag-comment. okay. Magkakabukingan pa lalo tayo sa edad eh. Oo. Nako, Jubilee. Naalala, nasa ka nung Jubilee, nung Jubilee year 2000? Anong ginagawa mo nung pinagkakabalahan mo? Nung Jubilee year, teacher ako noon. Grabe ka! Teacher ka na nun? Nagtuturo ako noon sa Don Bosco Technical College. Kaya lahat ng activity, mapa elementary, high school, college, pati yung mga yung tech voc, lahat ng activity umiikot sa Jubilee, Jubilee of Youth, Jubilee of Religious, Jubilee of Priests, lahat tungkol sa Jubilee. Magsasawa ka sa Jubilee, parang araw-araw kumakain ng Jollibee. Kaya may katunog kasi. Oo. Uy, Father, teka lang. Bago kayo magsimula, Ano? hinanda ako sa inyong coffee. Wow! Okay, abot ko sa'yo, bro. Ayan. Ako na mag-abot sa'yo. Medyo, baka maano ka. Na-miss ko to. Na-miss ko to. Oh. Pads! Kape! Yay! Diba? Ice coffee ba to? Ba't may ice? Anyway. Alam mo, Pads, naalala ko, yung Jubilee year, 2000. Kami yung Jubilee batch sa Our Lady of Guadalupe Minor Seminary. Di tama nga yung nasabi ko doon sa isang kaibigan ko na kayo yung 2000 graduate. Oh, dumaroy kaming year 2000. Naalala ko, ang kinagkakaguluhan pa nung year 2000 na yun, yung Y2K. Oo. Lahat natatakot na baka mag-back down lahat ng mga computer. At lahat ng systems na nagpapatakbo sa mundo noon, di ba? Oo. Kaya nag-New Year sa Australia at sa New Zealand, kalmado ng Pilipinas kasi at least hindi nag-blackout ang Australia at New Zealand pagpatak ng hating gabi sa kanila. Oo, pero pinaka-importante doon, naalala ko, may year of preparation din yun eh. Kasi naalala ko, may
Year of the Father, Year of the Son, at Year of the Holy Oo, Spirit. kasi no 1997, dineclare na Year of Jesus Christ. Oo. Kaya umikot yung tema sa Eucharist, sa Misa, kay Jesus, to get to know Jesus more. Tapos, 1998, Year of the Holy Spirit. Diyan na tayo nag-concert noon, tapos backup dancer kami ni Father Steve Zabala sa sa Araneta Coliseum. Oo. Pero naalala ko yun kasi sa San Carlos Seminary, nagkaroon ng ikalawang Christmas Youth Vigil. Ang title, Hear It Spirit. Oh, naalala ko yun. Kasi ikatlo, 1999, yung Year of God the Father. Kaya nandun yung emphasis on the Trinity. Oo. Yung icon, kaya nauso yung icon ni Andrei Rublev nung Trinity. On Trinity. Yun, kaya nauso yun dahil dun, Year of God the Father. Pero mo, Pads, 25 years later na itong pinagdiriwang natin na sabi, may nabasa ako sa internet, magbubukas na naman daw ng bagong Jubilee Year. Actually kasi, sa kasaysayan ng simbahan, tuwing 25 years talaga, nagkakaroon ng Jubilee. Of course, okay, para sa ating mga viewers po, every 25 years po, nagkakaroon po ng celebration na simbahan na tinatawag na Jubilee. Ito po yung isang Year of Grace, Oo. kaya tawag Holy Year. Dahil mas magiging available sa buong simbahan yung riches of the church in terms of the sacraments, lalo na po ang Eucharistia at ang reconciliation o kumpisal. Mas open yung grace, lalo na sa mga pilgrimages, sa mga pilgrim churches both here and abroad. Mas open din yung experiences of sharing with people, lalo na po sa mga maralita. Kaya, di ba yung Jubilee, yung idea naman ng Jubilee, yung biyayang nag-uumapaw, isi-share mo sa mga walang-wala. Parang maganda maging episode natin yan Oo sa nga, darating. no, Pero, ngayong taong ito, naalala ko kasi may mga preparation years At ngayong taon, at yung nakaraan taon, meron tayong pinagpe-prepare. At ito yung Jubilee Year 2025. At ang tema niya ay Pilgrims of Hope. Oh, sige, siguro nagtataka kayo, Father, di ba nag-Year of Mercy? Ang Holy Father, ang simbahan, ay pwede mag-declare na special na Holy Year. And extraordinary, Extraordinary Jubilee. Jubilee, like yung Year of Mercy. Mercy, 2015. 2015. Tapos yung 1983 na Year of Redemption in commemoration ng pang-ilang 2000 Pang 2000 anniversary ng 33 AD, yung Oo, pagkamatay ng ni Cristo crucifixion. sa krus. Pero ito regular. Kasunod niya yung Great Jubilee ng 2000. Kaya Great Jubilee din siya. Oo. Yun. Pero may preparation year. Bago ka lumusong sa Great Jubilee, dapat may spiritual and physical preparation. Oo. At dito ngayon papasok, naalala ko, actually, kamakailan ko lang din nalaman kasi medyo hindi masyado marami ang content tungkol dito sa mga nakaraang taon Alam mo kasi may factors yan. Una, nag-pandemic. Di ba? Kasabay, tayo nagkaroon ng sariling Jubilee sa Pilipinas, di ba? Yung Year of Faith. Pati yung 500 Yung 500 years of Christianity, Christianity, di ba? Yung 500 years of Christianity, na-overshadow po siya nung pandemic. Kaya po, marami sa mga dioceses natin, nung 2022 na halos nag-celebrate. Kaya in-extend ng CBCP yung panahon ng Jubilee, ng local church natin sa Pilipinas, ng hanggang 2022. Kasi nga, dahil 2020, 2021, may pandemic, hindi masyado napagtuunan ng pansin. Ikalawa, nagkaroon ng preparasyon para sa Synod on Synodality. Actually, doon ngayon pupunta yung pinagpe-preparean pala na 2023 was the year of the council. Bakit nga ba? Anong council yan? Parish council, finance council, barangay administrative- council. Meron kasi tayo, pinag-uusapan natin dito, yung Synod on Synodality, yung konseho, yung council kung saan nagtipon-tipon at nakinig ang simbahan. Ayun, sabi ng professor ko, Second Vatican II. Second Vatican II. Yung Second Vatican Council. Oo. Pero yun yung Second Vatican Council, 1965. Oo. Ang tapos, 62 nagsimula. Oo, yan. Pero nagkaroon tayo ng Synod on Synodality at panigurado. Yung mga kapemates natin, involved sila dun sa mga synodal team, synodal consultation. Yan yung di ba yung, pati yung mga hindi pala simba, pati yung mga tambay, pati yung mga tricycle driver at mga nasa palengke, in-interview din kung anong magagawa ng simbahan para sa inyo. Actually, ang chika ko nga, itong kape at kampay daw, tungkol daw sa synodality. Kasi sa tindahan nangyari. Oo. Kumbaga, nakikilakbay, nakikinig, at syempre nakikipagtalastasan. Kaya nga di ba yung tema nung katatapos lang na Philippine Congress on New Evangelization, di ba? Yung salya, yung translasyon, nakiki-journey ang simbahan sa tao. Yun yung council. Year of the council. At
sabi, yung next na year, 2024, ito naman yung tinatawag nating Year of Prayer. Year of prayer. Sabi buong taon, wala tayong dadalhin, kundi gagawin, kundi magdarasal Dasal. tayo. Di ba? Hindi naman, grabe naman siya. Pag sinabing Year of Prayer, maganda yung sinabi ni Pope Francis na itong taong ito, ide-devote ngayon para sa pag-aaral kung paano manalangin. This year is a school of prayer. Father, school of prayer, sabi mo. So, paano po ba nun? Magiging grading system? Uno, sa So, kailangan pag-rosaryo. pag-memorize mo lahat ng mystery, 95. Tapos pag nabulol ka, gano'n, may -1, gano'n. Right, minus wrong? Hindi naman. Parang naalala ko may professor ka doon, di ba yung tinuturuan kayo magmisa, kada maling galaw mo, -1. Oh, -1. Nag-anointing of the sick nga ako, nakalimutan ko mag-stole eh. -20 agad. Meron kami ng Father Apostles Creed. Paano I-recite sa Oo. Christian Living. Gano'n? Oo. Pag na-recite mo yun, edi plus 10 ka sa recitation. Ay, ang galing. Wow, galing. Pero hindi ganong klaseng Ay, hindi school. ganun. Hindi yung traditional school natin, kundi tayo ay mag-aaral upang tayo mas ma-appreciate natin better yung panalangin. Hindi ito hindi ito yung kabisoting pagalingan, kabisaduhan, kundi mas mapasok tayo, magja-journey tayo patungo sa ating puso. At ang kahalagahan din po ng Year of Prayer ay para makita natin yung importance at relevance ng panalangin, hindi lang sa ating pagsamba o sa liturgy, sa worship, kundi pati sa iba't ibang aspeto ng Christian life, sa moral life ng tao, sa ating social life, yung pakikitungan natin sa ibang tao, at pati na rin sa mga nangyayari sa paligid natin. Oo. Diba? Kaya interested ako actually dito, Father, sa sinasabing School of Prayer. Siguro ang dami pa nating matututunan, malalaman tungkol sa panalangin at ito yung magandang i-explore ngayong tinatawag nating Year of Prayer. At ang maganda, kung titignan po natin yung Catechism of the Catholic Church, yung last part ng libro o nung teachings sa simbahan na itungkol sa prayer, nakakatuwa nga eh. Pag pinasadahan mo yung part ng Catechism about prayer, number 1, makikita mo maraming models of prayer. Di ba may kanta tayong ganyan, yung iba't ibang pagdarasal, pwede naman, Di ba? Oo. Pero yung models of prayer, kung babasahin natin ang Bible, may mga particular na personalities na may kanya-kanyang paraan ng pagdarasal o kanya-kanyang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Oo. Di ba? Si Abraham, yung friendship niya kay Lord. Si Moses, yung reverence niya, di ba sinabi, tanggalin mo yung tsinelas mo kasi you're standing on holy ground. O, yun. Tapos si Elijah, hindi ba yung kahit nagkakagulo na sa paligid, wala doon si Lord sa gulo. Nandun sa katahimikan, nasa loob siya ng kuweba. At syempre, of course, si Mama Mary, yung fiat niya, yung let it be done to me according to your word. At ang best model of prayer ay walang iba kundi si Jesus mismo. Oo, di ba sinasabi natin yun? Remember us, Lord, when you come into your kingdom and teach us how to pray. So yun, di ba yung si Jesus ang pinaka-model ng prayer. Ikalawa, tinuturo rin ng simbahan na, yun nga, iba't ibang paraan ng pagdarasal. Pero hindi lang formal na prayer. Hindi lang yun nangyayari sa misa, sa loob ng simbahan, kundi sa ating personal na, prayer is the lifting up of our hearts to God. Di ba sinasabi yun, yung lift up your hearts, we lift them up to the Lord. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Yan, diba? Itaas na namin sa Panginoon. Tapos, ikatlo, pinapakita rin na ang prayer ay hindi lang activity, kundi way of life. Oo. Parang nasabi ko na ito sa SND yan. Yung prayer is an activity, prayer is a relationship, and prayer is all of life. Kaya alam mo, interesado tayo siguro sa pagiging. Na-curious ako, Father. Kala ko magdasal ka lang, okay na, may iba-iba pa lang klase. Hindi naman sa may iba-iba, pero maganda yung makikita natin ang prayer dapat sinasaloob natin. Mula pag sign of the cross mo hanggang sa pagsabi mo na amen. Di yun, Father, kino-consider na yun as prayer. Amen. Amen. Yun, shout out sa Amen gang natin, no, na mahilig mag-amen kapag may mga maraming ganyan. activities, mga Amen. Ang parang yung nag-post kami dati na na free dental, tas may nag-comment, amen. O di ba, Father, para kunyari, sana magkaroon tayo ng pera, amen. 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 Pero maganda na sa ating kwentuhan dito sa ating tindahan. Dito sa episode new nito, improved na the tindahan. new and improved and expanded because we are constantly expanding. No? Magandang usisain natin ano ba ang ibig sabihin ng School of Prayer. At dito lang po yan sa Kape at Kampay! Ay, coffee talaga lumiyelo.
nga ba magdasal? Ikaw, nagdarasal ka ba? Ha? Hindi ka nagdarasal? Oh no! Mali, dapat araw-araw ka nagdarasal. Okay ba? Okay, sige. Ayan na sila. Oh, we're halfway there. Oh, living on a prayer. Take my hand. Prayer! And we'll take it out. Bubuhusan na kita. Living on a prayer kasi school of prayer. Oo. Father, isang form ba yun ng prayer? Yung pagkanta-kantang ganun? Oo naman. Di ba Oo, naalala mo well. yung sabi ni St. Augustine, he who sings well, prays twice. Eh, paano if I can't sing well? De once lang. May utang ka pa kay Lord. Abonado. Abunado pa si Lord. Pero maganda nga itong, di ba sinabi ng mga disciples yun kay Jesus, Lord, teach us how to pray. Ang galing, no? Kasi, alam mo na, tanong ng mga disciples yan kasi parte ng buhay ng daily rhythm ni Jesus ang prayer. Oh, naalala ko, Di ba? si Jesus palagi, pag merong major decision na kailangan siyang gawin, pati rin yung after ng isang busy day ng healing, preaching, ministering, palagi natin naririnig sa Gospels yun eh. He will go to a deserted place to pray. No, di ba yung yun nga, yung buong araw siya yung pinagaling niya yung Vienna ni St. Peter, Oo. di ba? Tapos yung nagpagaling siya buong magdamag. Pagdating kinabukasan, nag-pray muna siya. Oh, may nabasa ako nito kay Bishop Ambo David. Oh. Sabi ni Bishop Ambo, di ba, yung leper, nag-encounter ni Jesus. Oo. Hindi naman sila mag-encounter sa city kasi hindi naman Bawal. Bawal, di ba? Bawal ang mga leper. possible kaya na si Jesus habang nagpe-pray sa wilderness, nandun bigla yung leper na naglalakad kasi nga hindi siya makapasok doon sa city. Hala, ibig sabihin nagdadasal si Jesus doon sa may quarantine area. Pwede, Di di ba? ba? Pero yun nga napaganda na pag-isipan, pagnilayan natin, paano ba tayo nagdarasal? Paano ba tayo nananalangin? Maganda yung sabi ni Chubby, yung pag-awit ay uri ng panalangin. Oo, pero nakakatuwa, yung pag-awit niya, mas nakikita ko yun sa setting ng marami kayo. Ang hirap naman na... Ikaw lang. Oh, Ito lang. Pwede naman, Father. pwede naman, pero parang iba pa rin pag yung lahat, yung community kumakanta. Oh, mas. Oo. Parang Feel na feel mo. parang nabibidyoke lang nun, ano? Ang hirap nung maabutan ka sa Adoration Chapel, kumakanta ka ng ano, di ba? Oh. Pero You're Father, the kunya, okay one lang who ba did- kumanta ng ng mga, di ba kasi sa video kay ngayon, meron ng mga pang simbahan na Oo, kanta. Okay lang ba Oo. kumanta ng Andun nga yung kay Father Eric Castro, yung Ano? sa yung piling, nakita namin sa video. Ano ang nandun sa video? Ano? Si Michael Jordan. di ba? Di ba? At si Michael Jordan, ginamit ko example, ha? Oo. O yung mga nagsasayaw na mapaulit-ulit na mga Oo. cartoons. Oo, Oo, ayun, yun. di ba? Pwede yung ganun, Father. I rest my case. I rest my case. Pero yun nga, syempre may kanya-kanya ding context ang panalangin. Hindi naman pwede rin pag nagbibidyo kayo, panalangin agad, di ba? Naalala ko, may choir na nagtanong, ano po kakantay natin communion song? Sabi ng organista, Aida. Aida. I, the Lord of sea and sky. Ay, naku, Pads. Tigilan natin to. Okay, eto, sige. Father, teka lang. Meron po akong tanong. ano? Meron po bang effective way of, sa pag-pray? Effective Yung way tipo sa bang pag-pray? gaano ka-effective? Gusto mo tipo yung lumulutang ka na answered sa ere? prayer. Yung mabilis sagutin ni Lord na prayer daw. Alam mo, yung pagsagot ng Panginoon sa panalangin, meron yung 4 na letter D, madaling tandaan. Ano? Ano? Pwedeng direct. Direct. Lord, bigyan mo ako ng jowa. Binigyan ka agad ng jowa. Boom! Nasa harap mo na. Tapos, next. Pwede ring delayed. Ah, Kasi kailangan pa ng panahon at oras para makapaghanda ka. So, pwede yung Delay. dasal niya tungkol sa jowa, madelay din kasi hindi Oo pa nga. siya ready. Oh, ibig sabihin, hindi ready. pa yun yung para sa'yo. Hindi, yeah. baka hindi pa yun ang tamang panahon. Oo, next. Pangatlo, Direct, delay. pwede ring disguised. Disguised. Iba hiningi mo, pero iba rin dumating. Ibig sabihin, yung pwede maging jowa ni Chubby, yung taong grasang palakad-lakad dito kanina. Huwag naman, magagalit yung naghahanap si Stephen nandun sa ano. pwede. Pwede in disguise kasi binibigay ng Panginoon kung ano yung kailangan natin, higit pa sa gusto natin. Higit pa sa inaasahan Inasa natin, di ba? Pero may pang-apat, pwede rin denied. Oh no! Oh, di ba? Naalala ko yung siba, teka lang, Father, di ba, ask and you shall receive, seek and you shall Oo, find. di ba? Pero paano kapag ang hinihingi mo, kapag napasa'yo ay mas masasaktan ka lang? Mahihirapan lang buhay mo. Siyempre, God knows best. Kung hindi ito para sa iyo, baka masaktan ka lang o mahirapan ka lang, baka pwedeng hindi yun ang ibigay, maibigay na iba. At tama nga yung nabasa ko sa isang napaka-importanting sign. God knows
who does not pay. Oh, tama, tama. Iba O, yun. bayad na ba kayo? Bago na yung parokya namin eh. Oo, bago na yun. So, ang Bigay magkakontakt niyo sa'yo, yung name and number ng secretary niyo, ang Father. magkakontakt sa'yo si Al at si IB at si Joyce. Shoutout sa inyo. Ako, ang dami nila, too many to mention sa kanan. Oo. Pero sige, Ang balik galing, na tayo sa Father, ano. yung 4D. Iba't, apat na D, o tandaan mo, ilista mo yun. Oo, Direct, delayed, Delayed. denied, Disguised. disguised, at denied. Denied. Okay, so yun. Balikan muna tayo sa panalangin. Sabi natin, iba't ibang uri ng pagdarasal, iba't uri ng panalangin. Ano ba yung mga prayer na sinabi ni Pope Francis na magandang ma-appreciate natin ngayong year of prayer? Ang una, ang prayer na yung prayer na ginagawa sa konteksto ng community. Particularly yung parish community. Speaking of, Father, Oo. pinagdasal niyo rin po ba yan? Yung ano niyo po, yung bago yung ano? Ito, Assignment. sige, Ikaw muna, ikaw muna. Ikaw, bato ba topic ako? Baka mamaya Oh, dito bato ba umikot yung topic na, reflection para natin. hindi tayo mag-away. Bato ba topic? Topic. Antibiotic. Antibiotic. Ako na. Actually, hindi itong parokyang hiningi ko. Oh, iba yung... Kasi honestly, ayoko naman namimili ng parokya. Surprise pa nga kasi napakalaking parish. Times 3 po na ang St. Joseph Parish Tambo, ang San Antonio de Padua Parish. Pero, yun nga kung anong binigay ng Panginoon, ating tatanggapin. Baka doon tayo tinatawag. So, kung ang tanong disguise. Oo, nasa D ka, this guy. Oh, disguise. Oh, sige, ikaw. Ako, Ayan. originally, Huwag kang iiyak, ha? ang hinihingi ko ay ay dapat may background music ba? Ting, ting. Kung wala. Hindi, ang original ko hinihingi kay Lord, baka feeling ko tinatawag ako sa misyon. Sa lupang pangako. Sa lupang pangako. Pero nangyari, lupang sinukuan Kaya kaya tayo napunta sa binigyan tayo ng kakaibang ministry ngayon at tayo naninirahan sa isang lupain na balita ko, pipicture daw sa Lakbite. Panoorin niyo po sa Lakbite, syempre. Supportahan natin. Supportahan natin. So yun. So ako'y napadpad sa lugar na bagong luma. Tapos ito ngayon, hindi mo hiningi, pero binigay sa'yo ng Panginoon. Oo. Ano siya? Denied. Anyway, balik na tayo! Magkaiyakan ba tayo? Ano yung mga iba't iba? Balik tayo sa prayer in the parish. Ano ba yung mga pinagdasal o uri ng panalangin na ginagawa sa parokya? Misa. Pinaka-basic, misa. Walang kamatayang misa. Pero kasi, ang misa kasi, di ba, lagi natin tinuturo sa tao, the highest form of prayer is the celebration of the Eucharist. Yun. At syempre, isang oras lang naman, sa isang araw, sa isang linggo, ang dami mong dapat ipagpasalamat sa Diyos, kaya dapat ikaw ay magsimba. At the same time, magandang ma-appreciate natin paano ba mas magiging buhay ang misa. Hindi boring ang misa Hindi. Kailangan lang nating mag-participate at mag-respond. Tapos, syempre, malaking challenge din yon sa mga pare at sa mga liturgical ministers. Kasi, sabi nga ni Pope Francis, diba, sila yung nag-animate ng misa. Yung pag-animate, hindi yung magbimisa tayo, depende sa diskarte natin, kundi by following the guidelines that are given, by using well the readings of the scriptures, and praying the prayers well, madadala natin ang tao sa mas fruitful at effective na pagsamba sa Panginoon. At syempre, ang center ng misa ay walang iba kundi si Christ. Not you! Hindi ikaw na server, lektor, choir, kahit pare. Kahit si Father. Yan about you. Oo. It's not about you. Ha? No! Galit na galit. Inisin Pero Father, may tanong ako kasi naku-curious ako or may gusto akong tanong. Ano? Di ba kunyari, Father, Sunday, magsisimba ka. Tapos hindi ka nakaabot sa reading at saka sa gospel. Hindi ka pwede mag-communion? Ikaw magsagot na kasi nasa CLPR ka eh. Hindi, wala na ako si LPR Ikaw magsagot. Hindi, kasi ang importante kahit papano, siyempre, in the most ideal, pati sa Liturgy of the Word, nandun tayo. Kasi Complete kung lang. kaya. Pero kung kunyari, emergency, lalakad ka, biglang bumulusok ka isang batalyon ng mga elepante, hindi ka nakarating simbahan na maayos. Gumit na yung e-trike sa highway. Oo, di ba? Or, sige, Maintindihan naman yun. Or pwedeng magko-communion ka, tas ulitin mo na lang hanggang Kaya gospel. Wag ganun. Wag ganun. Ano yung misa? Ano yung sine? Pelikula. Wag ganun. Anyway, balik tayo. Okay. So, Eucharist. Isa ba? Liturgy of the Hours. May mga parokya ngayon na ini-introduce na yung Liturgy of the Hours, the prayer of the church, sa
kanilang schedule, lalo na pag Sunday. Siguro yung mga At Father, ano ba yung Liturgy of the Hours? Ito we are not supported in any way Hindi tayo sponsored Pero yung pinapublish po ng St. Paul's na pandasal. Yung nakikita nyo na app sa social media na Universalis o iBreviary, yun po ang Liturgy of the Hours. In fact, yun ang official prayer of the church. Bakit? Pinababanal mo ang bawat oras sa isang araw. May naalala ko dyan may programa din si Pope Francis dyan, yung 24 Hours with the Lord. Ay, oo, yes. I think March, during March, bago mag-Lenten season, ginagawa yun Biyernes after ng Laetare Sunday. May 24 Hours with the Lord. At syempre, speaking of hours, yung Eucharistic Adoration. Ay, oo. Laging in-emphasize si Pope Francis lately yun kasi ang mundo raw nalimutan na mag-adore. Parang ang nakikita ng mundo, siya ang sentro ng buong solar system. Oo. Ang bawat tao, di ba? Kaya ang hanap natin, mga fans, mga followers. Pero hindi, dinadala tayo sa pinakasentro ng buhay natin at ito si Lord. Ayun. Ang dami pang tinuturo sa atin Actually, yung panalangin sa pamilya. Katulad ng ang ating paboritong panalangin. Bless us, O Lord. Yung prayer before and after meals. Yung God is good. Bless the food. Amen. Ayun. Tapos yung pagdarasal bago magsimula ang araw at sa pagwawakas ng araw. Ayun, Japan! Ano dyan? Just always pray at night. Yan, di ba? At syempre yung encouragement sa pamilya na magsimba ng sama-sama. The family that prays together has one rosary. Father, yung pag-join ba sa sa ministry, ano rin ba yun? Pag-reinforce ng prayer life din ba yun? Aba, dapat lang. Kasi sa ministry, ang service dapat palaging may kakambal na prayer. Hindi pwedeng serve na serve ka. Wala kang pinagkaiba sa NGO. Dapat may panalangin para merong spiritualidad. Kumbaga, prayer guides work and work enfleshes prayer. Opo. At syempre sa panalangin din po, huwag natin kalimutan yung panalangin ng mga kabataan at yung mga panalangin that involves movement. Pilgrimage. Pilgrimage, yung mga nagbibisita iglesia. Yan, Pati yung mga prayer event with the youth. Nahilig sila ng mga Teise. O yung praise and worship. Praise and worship, no? Pero lahat ng ito, hindi ito magiging kompleto kung wala tayong personal time for quiet prayer o tinatawag na retreat o recollection. Oo, kaya nga, balita ko, magkakaroon din ng Advent recollection, Lenten recollection sa tindahan ngayong darating na season. Oo nga Oo. Pero nga, maraming paraan ng panalangin, iba't ibang uri ng pagdarasal. Pero ang tanong, Father, paano ba natin mas ma-appreciate ang panalangin? Alam mo, may sagot ako dyan. Ano? Kasi sinabi time's up na Pagpapatuloy na natin, hindi sa magpapatuloy ng kape at kampay. Time's up na tayo. Oo, magagalit si Guardian Angel. Sa laki ng bagong tindahan ni Chubby, may sarili siyang poste. Oo nga Tapos may mga sign pa. Ang galing ano to? Don't close to me. Close to God. Pamilya to. Parang, Chubby, is this Luke's family? At if, Do you sure? connect me if I'm wrong. Parang ano yun? I want to alone. Give me alone. Sige, next. Ito, kanina naghahanap ng... Si Stephen naghahanap ng roommate. Baka si Voltaire pwede maging roommate. Yun. Ito. Bawal sumuko, pwede sumuka. Pwede dito yung huling suko. Kasi ito yung tubero yung nahanap ni Chubby kanina. Grabe no, galing no. Tubero na nga siya, electricity. Di ba siya makokuryente niyan? Magaling tigil ito si Roberto. Shout out sa'yo. Pero ito meron po, hey, I'm a carpenter. Call me Peter the Carpenter. So ilang signboard to? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ito na naman po ang ating favorite na parte dito sa Kape at Kapay, ang Top 5 Life Hacks. At ang pag-uusapan natin ngayon is how to deepen our appreciation ngayong Year of Prayer tungkol sa panalangin. Sige, punta na. Amen. 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 Kaya siguro mga kapatid, yun yung natatanong, paano po natin mapapalalim ang sense of appreciating prayer, lalo na sa ating personal life? Lumabas si Brother Bernard. Bigla lumabas ako. Once upon a thing. So, meron tayong limang life hacks at isa-isahin po natin. Number 1, have a prayer spot at home. May prayer spot ba sa bahay? Meron ba yung altar sa inyo? Marami, Father. Maraming altar! Pagpasok, pag-akyat, pagbaba. Ay, kaya po church ba yan? Maraming altar. Tapos malalaki yung santo. Kaya nakakatawag gumawa ng kasalanan. Wow!
I'm impressed. Again, I'm impressed. Oh. Ikaw, Pat, sa bahay po ninyo, sa tahanan nyo? Sa bahay namin, sa bahay ng mami ko, meron doon altar talaga kung saan nandun yung mga doon nag-gather yung family para magdasal. Pero ako sa kwarto ko, may area doon na nandun meron akong binigay sa akin. Shout out kay Brother Joel, no? Binigyan niya ako ng icon of our Mother Perpetual Health. Tapos nandun yung family picture namin. Yun yung area ko para sacred spot doon sa loob ng aking kwarto. Ayun. Ikaw, meron ka ba? Sa Nakita bahay- ko yung Funko Pop, yun yata ang ano mo yung altar. Hindi yung Funko Pop. Andun sila, si Godzilla, pati si Spider-Man 2099. Hindi, sa bahay, meron palagi kaming altar. No, andun yung aming Santo Niño na sa tingin ko, pinasanata ng mga henerasyon. Lahat ng mga images, merong altar. At sa room ko rin na bago, isang buong haligi. Doon ko nailagay yung mga images na salamat sa mga recollections and retreats na binibigay. No? Doon po, at para sa akin yun yung prayer spot. Doon ako nananalangin, no? Minsan kapag gusto ko lang mag-lauds or vespers, hilahin ko na yung upuan, nandun natin sa harap ng altar para makapag-pray at ma-dispose ang sarili. Kaya po siguro maganda yung meron tayong area doon sa kwarto natin o sa ating bahay na doon tayo nag-gather o doon tayo pumupwesto para magdasal. Naalala ko, shoutout sa kaibigan ko si Lemuel, taga-parokya namin. Kolektor siya ng mga chibi na santo. Chibi. Mukhang kompleto na niya yung kalendaryo. Lahat yata ng kalendaryo. Di ba nga may retablo na si Chibi ngayon? Oo, pero siya talagang, nakakatawa kasi, may area siya na nandun nakapwesto lahat sila. At kahit papano, no, yung little effort na meron tayong lugar kung saan nare-recognize natin yung presensya ng Diyos at tayo nadadala din tayo para magdasal. Yun. Shoutout din pala kay Migs. Kaya si Migs, di ba? si Migs. Nagtatrabaho na siya ngayon sa Department of Budget and Management kay Undersecretary Margo Marie Vargas Salcedo. Shoutout sa inyo. Si Migs, sa kanyang table sa work, may isang side altar. Andun yung Sleeping St. Joseph, andun yung Santo Niño, andun yung mga different religious image. Sa isang side, andun yung BB cream, andun yung salamin. Alam ko yung parlor. Hindi, Isang side altar, isang side parlor. Parlor, tas yung 1.5 ng Royal, di ba? Diba? So, napahalaga po na meron tayong sacred space. Yung po yung sinasabi ni St. Jose Maria Escriva, kahit crucifix man lang, para kunyari sa opisina o sa working area, para malaman mo na lahat ng gawain mo sa araw-araw, dapat andun ang presence of God. Kahit nga pag nagbe-bless tayo ng bahay, di ba, ang una nating nahanap, May altar. meron bang altar, meron bang crucifix, para ngayon, may prayer spot ang pamilya. Yan yung una. Yun, Have a prayer spot at home. Pangalawa po ay to keep a prayer journal. Ito po, ngayong panahon na ito, nakakatuwa yung pag nakikita po natin sa Facebook o sa Instagram, yung magpo-post sila ng picture pero andun yung mga reflection nila, ano yung natutunan nila sa isang experience, ano yung napag-reflectan nila sa isang retreat, or minsan, yung Bible verse or parang inspiration galing kay Lord, pinopost nila. Ang tawag po doon ay journaling. Hindi po to ang diary kasi ano nangyari sa akin sa buong maghapon. Pero, Di ba ginawa ni Chubby yun? Dear Diary, Carlos sat beside me today. He said, I'm pretty, kaya lang... Hindi pumunta dito para lait-laitin, ha? Handa mo, ha? yun na yun. Alam na natin kung ano kasunod. So yun, kung titignan po natin, pwede natin isulat sa isang notebook o i-post sa social media, ano yung mga natutunan at naranasan natin sa ating panalangin. Opo, shoutout sa ating naging spiritual director sa seminary at yung former parish priest sa aking present assignment, si Father Aga Tarog. Siya nagturo sa akin ng journaling. Di ba? Diba? Isusulat mo yung iyong lumabas sa panalangin, tapos noon babalikan mo. Lumago ka ba? Nagbago ka ba? O lumala ka? Tama. Huwag naman sana lumala, Huwag diba? naman, ayaw natin mangyari yun. May tanong ka raw, Chabi, galing sa Garden Angel. Wala pa. Hindi, Father. para biglang nagkaroon lang siya ng inspiration. Man lang. Sige. Nag-fluctuate. Iniisip ko pa. Okay, Mamaya sige. pa. Ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo? Number 3, attend a retreat or recollection. Ito, napakagandang challenge ngayong Year of Prayer. Attend tayo ng retreat, whether it's a silent retreat or a preach retreat. Attend din tayo ng recollection. Sabi ko kanina, Advent recollection, Lenten recollection, Holy Week recollection. Holy Week recollection. O yung mga estudyante, di ba, inisip natin, pag nag-retreat o recollection, at least makakalusot kami sa school. Hindi, di ba niya umiiyak yung mga... Hindi, umpisa pa lang, minsan nga pag sinabi pa lang ni brother, o sige, papatay natin yung ilo, umiiyak na kaagad Tapos alalahanin mo, ang magulang mo, mahal na mahal ka na.
Ganun. Sumasalampak pa sa sahig. Tawag nga sa amin doon, massacre module eh. Oo, di ba? Parang ano, di ba? Kailangan ba talaga pinapaiyak pag may retreat? Hindi naman, kasi, okay, ang retreat o recollection ay paglalaan ng araw. Kaya nga retreat umaatras ka, No retreat, no surrender. Yari kay Commander. Oo. Hindi, kaya nga retreat umaatras ka mula sa normal na takbo ng buhay. Kaya po, kaya nga, di ba, nagre-retreat o recollection tayo, minsan malayo sa ating kinalalagyan. Recollection naman, iniipon natin yung sabi mo nga kanina, Padre, di ba, yung thoughts that come from prayer and reflection. Kaya po, nakakatuwa po, may mga grupo tulad ng mga Cenacle Sisters, kahit overnight man lang, kahit 2 or 1 whole day lang, maglaan tayo ng oras para manahimik at manalangin. At alam mo, favorite kong kataga pagdating sa retreat? You cannot spell retreat without E-A-T. Ano yung E-A-T na yun? Eat. Marami nang nakakaalam niya. Kailangan kumakain ka ng masaya at masarap pag nagre-retreat. Father, ito na yung naisip ko. Yan. Kasi meron kami nakilalang OFW from HK. Nag-attend sila ng kape at kampay para mag-attend ng retreat. Wow! Talaga. So, ibig sabihin, kumaabot tayo ng Hong Kong. Oo, all over Hanggang. the world. Hanggang. Hong Kong dollar. Diba? Oy, shoutout natin siya. Oo. Shoutout sa'yo at balita ko, nag-order ka ng TV Maria shirt. Oo. 20 pieces at balita ko, sa yung pagtawag, ang nakausap mo pa ay si Chubby. At balita ko, funny chubby daw yun eh. Oo, talaga naman. Di, Shoutout sa marami inyo. din. Marami rin sila, Father. Maraming fans sa'yo. Marami ka ng fans. Father's Hoy. Eh, di ba nga Roy yung nagbigay ako ng retreat dati, sinabi lang, Father, we watch your show, but we're happy about Chubby. O, di ba? Oh, di ba? Pwede pati yung yung pinaimbitahan tayo sa malayong lugar ng Kalibo. Oo. Father, ayusin mo. Baka Malibo, maiba yung masabi mo. Maligo. Oh, hindi kasi, di ba? Kahit doon, sabi nila, nanonood sila ng kape at kampay. Pero habol naman nila si Chubby. Eh, ganyan talaga. Ang cute mo kasi. Parang ayoko na mag-comment. So, Number 4. mag-attend na retreat o recollection. Number 4, join a prayer network or a prayer group. Ito mas lalong nauso nung pandemic dahil nga hindi pwede mag-Black Rosary, hindi pwede mag-Bible study. Marami pong mga parokya, gumawa sila ng mga network of prayer via Zoom or Messenger. Tapos at a set time, nagdadasal sila either nagro-rosary, Chaplet of Divine Mercy, or nagre-reflect sila sa scripture readings. Kaya nung nag-reopen na uli ang mundo, tuloy-tuloy pa rin to bilang mga little prayer groups. Ito, content trivia. Yung Kape at Kampay na naging podcast, originally is a prayer gathering. Di ba ang original na yung alpha at beta episode natin ay evening prayer or night prayer, na magkasama kami na night prayer. Tapos nila-live lang namin para makasama yung mga audience natin. Tapos eventually, ayun, naging following na siya. So, hanggang ngayon, ito mga prayer groups na ito, buhay pa rin. Whether you're virtual or in person, napakaganda po na meron tayong support group na we pray for one another and we pray with one another. Pero ito lang po, paalala lang po, lalo na kung nakabuo na kayo ng mga caring group o prayer groups, sana po ang maging importante lagi ay ang panahon para magdasal at magbahagi ng karanasan tungkol sa Word of God. Huwag pong gamitin ang prayer network o prayer group bilang pugad ng mga marites. Hindi ka na nakarinig eh. Meron nga akong naalala, yung prayer meeting daw sa 100%, 35% kain. Oo. 25% kwentuhan yung buhay ng O yung tao. absent, yung absent. Naku, lalo po yung mga absent. Huwag kayo mag-absent sa prayer meeting kasi for sure kayo po ang topic. Marami nang nakakaalam niya. Oo, hindi ka pagdarasal, pagkukwentuhan ka. Magkukwentuhan Uy, ka. Father, alam niyo Yan ba, na, ginagamit ng Bible group ang bukal ng buhay ni Bishop Pabilio. Wow! Ay, oo, yun. O, di ba? Kaya po yung mga programa po sa TV Maria, no? Welcome na welcome po kayo to use it bilang source or even aid for prayer. Shout out sa Philippine Bible Society dahil nagli-link sila lagi sa First Things First ni Bishop Pabilio. Diba? Salamat, PBS. Sige, punta na tayo sa last. Panglima. Number 5, have a set time for prayer every day. Ito yung sinasabi natin kanina na pagising sa umaga, Sermon ng almusal. bago pumasok sa eskwela. Di ba? Hindi. So yun, manalangin sa pagsisimula ng araw,
sinasabi ko rin to pag nagbe-bless ako ng mga tindahan, no? It is good also to pray when you come to work. Pag nag-report ka sa work, mag-thank you ka lang kay Lord na Nakarating ka. Safe. Kahit na puro e-bike sa kalye. di ba? Nakadaan ka ng maayos. And also, pray after work. Mag-thank you ka kay Lord na natapos yung araw at walang pauwi ka aberya. na. At pauwi ka na, no? At syempre, pray Lahat. before meals, pray before sleeping, and of course, sa pinakamalaga at pinopromote natin, personal time for prayer and conversation with the Lord. So yun po, top 5 po natin, no? Number 1, having a prayer spot o prayer place at home. Number 2, keep a prayer journal. Number 3, attend a retreat or a recollection. Number 4, join a prayer network or a prayer group. At number 5, have a set time for prayer every day. Yan. Oo. At maganda tanongin, anong klaseng prayer ang gusto kong matutunan ngayong taong Year of Prayer? Alam mo, nakakatuwa, no? Lagi mo binibitin yung segment dahil lagi kami tanong. Ganun talaga, parang transition ang tawag doon. Kaya ako, masasagot ko lang, abangan nyo na lang po sa susunod na part po ng episode na to ng Kape at Kampay. Kampay! Binibitin mo naman eh. Ganun talaga, transition Ay, naku. tawag doon eh. Masyado ka showbiz eh. Ang taong ito ay kilala bilang Year of Prayer. At shinare natin kanina yung School of Prayer at iba't ibang mga paraan ng panalangin na ini-encourage natin ni Pope Francis. Para sa ating parting shots, ang tanong, anong uri ng prayer ang gusto mong subukan ngayong taong Year of Prayer? Pwede ba hindi subukan, pero yung ginagawa ko na, pero gusto ipagpatuloy? Pwede yun, pwede rin, diba? Mas maganda. Ako kasi, Sige, natuwa simulan ko na. yun doon sa sinabi kanina, yung prayer for young people, it includes also praying on the go. Yung mga pilgrimage, yung mga... Pero ako kasi, meron akong gawain pag day off ko, yung tinatawag kong urban pilgrimage. Oo, yun yung urban gulaman, yung pupunta sa iba't ibang mga simbahan. Oo. Tapos kakain ka na sagot gulaman. Tapos ang kwek-kwek, gano'n. kwek-kwek, Hindi, pero kasi sticks, ginagawa gano'n. ko yun minsan para, yung siyempre, buong linggo nandun ka sa parish, di ba? Araw-araw, nandun ka nagmimisa, you celebrate the sacraments, you take care of people sa parokya. Pero meron isang araw during the week, kumupunta ako mag-isa sa isang malayo, hindi man malayo, minsan yung singlayo na lalabas ka ng Las Piñas o Parañaque para magdasal sa mga luma or mga open ng mga simbahan. Kasi yun yung moment na hindi lang moment yung para makapaglakad-lakad, kundi me time, personal time ko to spend with the Lord. Oo. So yung mga maliliit na pilgrimage na gano'n. Pero wag kang lalakad mag-isa. Oo. Dapat isama mo ko. Pag sinama mo ako, ang tawag doon ay pilgrimage. pilgrimage, you cannot spell pilgrimage without P-I-G. So speaking of, sinabi ni Father na me time, yan din yung gusto kong gawin, Father. Magkaroon ng spiritual break, tapos mag-isa lang ako. And Ano si spiritual God- breakdown? Spiritual breakdown. Ayun, parang ano ba, pupunta ako sa isang tahimik na lugar, tapos ako lang at si Lord yung mag-uusap. Hindi ko pa na-try yun, Father. So parang gusto ko i-try. Ako ginagawa Pero ko yun. magpapahatid muna ako, Father. Papahatid ka. Tapos pasundo na lang pag ano. Wow! Ang sweet Ako naman ginagawa nun. ko yun actually, share ko lang, no? Kapag may, usually, preparation for the Lenten season. Tapos, tinatry ko rin pag may mga pinagdarasal tayong mga tao, mga importante mga okasyon sa buhay nila. Nagpipilgrimage ako mag-isa, talaga pupunta ako sa malayong lugar. Tapos nun, pipiliin ko na yung churches na pupuntahan ko. Tapos for a particular intention for that person or for a particular group of people, iniisa-isa ko yun. Tapos doon ako nag-pray. Pero ang gusto kong isubukan dito, pinaka-challenge talaga sa atin, yung Eucharist. Share ko lang, last weekend. Ang misa ko ng Saturday, 5. 5? Oo! Tapos ang misa ko ng Sunday, 5 ulit. Grabe. Itong bagong parokya ko, Pads, times 3 ng aking previous assignment. Oo nga eh. Tapos nun, alam mo minsan na Oh, tell me about it. Of course, you came from there, right? It sounds family. Sounds very family. Oh, pero ang- Isn't it, class? Yeah. Yes, we are. Pero ang gusto As ko if, Ayun. Si Mix yun eh. At if. Iba rin, di pa si Diego yun. Pero balik tayo sa Eucharist. Alam nyo po, ako po personally when I celebrate the Eucharist, parang iba napapagod magmisa. Pero ako, energized at happy ako magmisa. Kasi
yun yung buhay natin bilang pari eh. Kaya kahit na minsan, sabi ko nga kay Ariel, kahit pagmisahe mo unang pagmisahe, walang problema. Basta lang may pagkain. Yun lang. Yun, oo. Dapat may laman ang tiyan at may laman ang kaluluwa. Kaya ngayong year of prayer, siguro yun nga, huwag naman mag-multiply na misa, that's another story. Oo, iba yun. Bawal yun. Oo, importante lang Pinagbabawal na tiktik yun. Oo, mas mahalin ang Eucharistia. I think that's one thing that I'd like to learn and to share in this year of prayer. Oh, yun. Tama. Okay, so, ano na gagawin natin? So, Magdasal. Oh, para Chubby, you just gave me a good idea, you know. ano na naman, yan na naman. ano Correct na- me if I'm wrong, Father. Yeah. Let's pray. Make a circle, form a circle, make it straight. Oo. Today, at this point, mga kape-mates, since year of prayer, sasabi natin to sa SND. Let me pray for you and let me pray over you. So, pagdadasal natin ang bawat isa. Okay. Oh, oo. sige. Kasi pagdarasal din natin lahat ng mga televiewing natin. Oo, pati mga Siyempre. online viewers natin. Oo, ano? yan, okay. Pagdarasal po namin kayo in a few moments. Una, pagdasal mo natin si Chubby. Okay, sige. Oo. Sige. So, pinaka-importante dito sa panalangin is, you always wish the good for this person. No? So, ano bang magandang i-wish natin kay Chubby? Yung happiness sa buhay niya. Yung talagang she will remain always in love. Oo. Oo. Ako ang gusto ko sa kanya, yung pag-pray, yung maging open pa siya for new frontiers of mission. Oo. Balita ko, may offer daw to. Ah, Na bagong show. what an offer! What an offer! Alpha. So, pag-pray natin siya, no? So, ikaw mag-lead ng prayer para sa ako. kanya. sige, Okay, nga. sige. Game. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord God, nagpapasalamat kami sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng mga kaibigan at nakakalakbay namin sa daan. Pinagpipray namin si Chubby na sana po sa kanyang pag-serve sa iyo at sa mga tao sa paligid niya, ipanatilihin mo siya sa kalusugan ng katawan at isipan. Lagi niyo po siyang pagkalooban ng pagmamahal, lalo na sa kanyang pamilya, lalo na sa mama niya at sa mga taong malapit, napakalapit sa puso niya. At sana po maging bukas din siya sa maraming pagkakataon na ibibigay mo o ipaparamdam mo kung saan pwede niya ma-share yung kanyang presensya, yung kanyang talents, yung kanyang kakayahan para magbigay ng galak at saya sa mas maraming tao. Lahat ng ito, Ama, ay hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Nakakaiyak naman, Father. Oo. Ako naman, pagpe-pray ko naman si Father Sige. Jeff. Ay, ikaw, ako isa-isa kasi. ito. Anong intention mo kay Father Jeff? Anong good na gusto mong i-wish sa kanya? Na pumayat ako. Basta ipagpatuloy lang ni Father yung niya, yung pag-share niya ng mga good, Father, kahit na nagpahinga muna si Father Jeff, di ba? So, parang patuloy mo pa rin yung mission mo, Father, bilang parang mag-spread ng mga good news ni Lord. Ayun. Alam mo, prayer ko para sa kanya, yung kanyang heart's desire. Alam mo yan. Oo, alam na this. Iniyak ko yan sa baklaran. Oo, nalaman ko yung balita. Pero sana nga, may bigay ng Panginoon ko na yung hanap at nais ng puso mo. Yung Hangarin ng puso. Hangarin ng Oo. puso mo. Sige, ako naman Ba't pray para sa naiiyak kanya. ka? Wala akong tissue. Ang drama mo sa buhay. Wag ganon! Namumula yung mata mo kanina, hindi. Pag-pray si Father Jeff, ha? Sige. Gaganyan na lang din, oo. Sige. Loving Father, we thank you for the gift of vocation to the priesthood and the gift of mission. Thank you, Lord, kasi po, binadala niyo po si Father Jeff sa amin pong community. Binadala niyo po si Father Jeff dito sa TV Maria, pati na rin po sa Kape at Kampay. Alam namin, Lord, na marami pong laman ng kanyang puso. Alam po namin, Lord, yung hangad ng kanyang puso. Pero ikaw ang mas higit na nakakalam kung ano masakabuti sa kanya. Lord, strengthen him in his mission. Saan man niyo po siya dalhin at ipadala. Higit sa lahat, Panginoon, bigyan niyo rin po siya ng ligaya sa puso, ngiti sa kanyang labi, at higit sa lahat ay mas malalim at mas nag-uumapaw na pagmamahal para sa kung saan niyo man po siya, Lord, dalhin, siya ay palagi maging instrumento at daluyan ng iyong grasya at biyaya. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Salamat Ako po. naman magtatanong. O ikaw naman, Father Jeff, ano naman yung gustong i-pray kay Dalawang Father bagay para kay Father Uy, dalawa. Kevin. Dalawa. Una ay yung kapanatagan ng puso. Dahil challenging yung bago niya assignment. Kasi nanggaling din ako doon. Kaya alam ko kung gaano kabigat yung bago niya assignment. Kaya yung pagiging matibay ang puso at ang kalooban, lalo na in the face of challenges. Alam ko naman matibay si Father Kevin kung ano na
pinagdaanan nito sa buhay eh. Pero ibang level talaga yung bagong parokya niya. Yung 2 weeks nga lang, 2 weeks feeling ko 3 years na. Di ba? Parang 3 taon na. Pagod ka na agad. Oo. Tapos Yung pangalawa, binakasyon ko sa Singapore, wala na. naubos na, di ba? Oo. Tapos pangalawa is yung patuloy na joy in serving the Lord. Kasi syempre, minsan nakaka-burn out din mag-serve. Lalo na kung ikaw yung todo bigay. Ano yun? Agrarian reform. Oh, DAR. Abonado ka sa, Abonado. sabi nga ng bandang nung isang banda, abonado ka sa pag-asa. Oo. Pero ikaw na lang nagbibigay ng pag-asa. Sana magkaroon pa rin ng kagalakan sa puso sa pag-serve kay Lord. Eh di ako, Father, ang ipag-pray ko na lang sa'yo, yung health mo. Kasi sabi ni Father Jeff, busy ka doon, di kailangan mo ng maging pangalakas na pangangatawan. Alam mo, may isa pa ako papadasal sa'yo. Ay, nako! Hindi denied! Denied na yun, denied. Sige, ikaw naman magpa-pray over sa akin. Kasi Ay, ako ba? Oo, Wala, ikaw hindi ako mag-list sa prayer. Hindi, sige, okay lang, O sige. Father, pinagdadasal kita yun na kung ano nasa loob mo. Hindi, pray mo lang. Parang ginawa namin, pray mo lang. Oo, Ganun pray ka talaga namin. O sige, o sige. Okay. Tatry ko, Father. Sige, Kasi hindi ako try magaling mo. sige. Try mo lang. Okay. Lord, ipinagdadasal po namin si Father Kevin na bigyan niyo pa po siya ng malakas na pangangatawan para mapagsilbihan pa kayo at yung bago niyang parokya. Yon. Tsaka Father, Lord, yung isa pa niyang wish, alam ko, napaka-imposible yun eh. Pero okay, wag Lord. Kasi basta yun. O di ba sabi sa'yo, Father eh. Okay na ba yung prayer? Uy, pero seryoso talaga ako sa prayer ko Lord, wag mo ibigay yung prayer sa kanya. Pero Lord, alam mo kung anong tama at mali. Okay? Amen. Amen. Pero hindi, Father, seryoso talaga. Yun yung good health talaga. Tsaka yung yun Yung mas joy sa paglilingkod. Sa joy sa paglilingkod. Dahil hindi ka naman magiging pare kung yun. Hindi kung ka. hindi Ngayon, ang gagawin natin, we pray now for our Yun. Sige. sa atin. Sige. Sige, ikaw manguna, ikaw magaling sa pray over eh. Oo nga. Baka mami may mangisa. Nakakapagbuhay ka nga ng patay, di ba? Sige po. Sige po. Mga kape-mates, let us pray for you and let us pray over you. So, Diyos namin mapagmahal, ikaw po ang sa'yo nagmumula lahat ng buhay, lahat ng kabanalan, sa'yo nagmumula lahat ng grace at blessing para sa iyong bayan. Iniling namin po na to reach out sa mga taong nanonood ng programang ito at lahat ng mga tao na makakasalamuha po namin at ng mga manonood ng programang ito. Sana po, Panginoon, pagkalooban niyo po sila ng lakas at sigla at kalusugan sa kanilang pangangatawan at isipan. Hiniling po na ang Panginoon na iadya at ilayo niyo po sila sa lahat ng kapahamakan o anumang makakasakit sa kanila. At sana po kung ano po yung panalangin ng kanilang puso na ngayong moment na to ay nilalapit nila, tinataas sila sa iyo. Sana po, Lord, according sa kalooban mo ay maganap nawa upang makapaglingkod sila sa iyo at sa iyong bayan ng may pagmamahal, na may bagong siglat energy dahil ikaw po ang pinagmumulan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Kung meron man po nanonood na may karamdaman o may sakit na pinagdadaanan, hiniling po na ang Panginoon pagkalooban niyo sila ng paghilom upang sila ay bumangon uli ng puno ng sigla at may kalusugan para patuloy kang mahalin at paglingkuran sa kanilang kapwa-tao. Hiling din namin, Panginoon, na basbasan niyo po ang aming mga production team ng Kape at Kampay, lahat na bumubuo po ng TV Maria, nang sa gayon po ay mapagpatuloy po namin ang misyon na mapakilala ka. Basbasan niyo rin po, Lord, ang lahat ng mga intensyon ng aming mga pinuno, ang mga pinuno ng simbahan, pinuno ng bansa, at higit sa lahat, Panginoon, ilapit mo palagi kami sa iyong banal na puso. Ang lahat ay namin sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Kaya muli, maraming salamat po sa inyong pag-isa sa ating pagninilay. Huwag kalimutan, watch, like, share, and inspire mga tol! Shalom! Para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na't magkape at kampay. Tayo na't magkape at kampay. Kailangan nakarinig na yung Lord, yung Amen. pinapanalangin niya, huwag mong tuparin. Kakaibang prayer yun, ano?